Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Diba? 4 dapat na sardinas, eh. O. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na. Ma'am, nakausap nyo na po yung pamilya ni Sir Ching sa China. Ano po yung reaction po nila sa nangyayari po ngayon kay Mr. Ching? Ano po, kasi nga hindi ko po alam kung paano sasabihin sa kanila kasi maganda naman kasi yung lagay niya dito, hindi ko alam kung paano i-explain. Tinawagan ko sila nung sabi niya, "Oy, sinin ko Ayla," sabi ko, "Ay, opo." Sabi. Hanggang sa hindi parang wala pa rin namang balita, hindi ko alam kung ano din gagawin talaga. Kinausap ko yung sister niya, si Wen-Ing. Sabi ko, gan nga ang nangyari, nahuli. Sabi niya, paano anong gagawin? Sabi ko, wag mo sasabihin kay mama at kay baba kasi sabi ni Ching, bawal na bawal sasabihin sa magulang kasi nga matanda na, may sakit pa. Sabi ko, tayo na lang yung kung anong gagawin. Sabi niya, ura-urada naman, tumawag siya sa Chinese Embassy. Ako, hindi ko makatawag kasi nga, gawa ng poor signal doon sa amin kasi nasa bundok naman ako, parati pang walang ilaw. Hindi ko sila makausap ng matino kasi brown out. Nung kinausap niya yung Chinese Embassy, yun nga po, na kung anong gagawin, yun na yung nagkakunik-kunik na kami ni Ma'am Teresita po. And nung kinausap pa nga niya ako, kilala mo ba ako? Sabi ko, hindi po talaga. Tapos, parang ako na lang ata sa buong mundo yung hindi nakakakilala sa kanya. Ayun po. Hindi lang, para lang to assure her na hindi yung kung sino lang ang kumakausap sa kanya. Sabi ko, hanapin mo na lang yung pangalan ko. Marami akong natulungan at nahingan ako si Wen-Ing yung sister-in-law niya, ang unang nakiusap sa akin. Tapos yung embassy nga, no? So thank you na lang sa inyong lahat. Okay, salamat po Ma'am Tessie. At may katanungan pa po. Double check lang po namin. Diretso po sana galing sa inyo. Anong pagkakaalam ninyo na trabaho po ng husband ninyo? Sa ngayon po, yun po yung nagsasurvey po daw sila ng daan para po dun sa self-driving car. Hindi ko na po na-elaborate sa kanya, hindi na niya po na-elaborate sa akin kung anong mga gagawin. Basta sa pagkakaintindi ko, parang nag-ano sila ng ways na inaano yung daan kung saan sila papunta. Di ko na po kung ano po talaga yung wala po ako sa posisyon kung ano pong masasabi doon sa company kasi hindi naman po ako part ng company. Ang sa akin lang is Ching lang talaga mapalaya. Yun lang po. Hindi ko po alam kung ano po yung tamang term na gagamitin para sa trabaho niya po. Basta nagtitest sila ng daan para doon sa carless by driverless po. Opo, self-driving. Kasi sa China ganun din po sa China yung sasakyan mo uuwi na lang mag-isa nang walang driver. Nasakay ka na lang, ganun siguro pero hindi ko po talaga alam kung ano talaga po. Okay, kasi doon po naka-attend kami ng press con sa DOJ. May mga mabibigat na high-tech equipment daw yung ginagamit like LiDAR, the survey equipment, plus the NSS, yung Navigational Satellite System, Global Navigational Satellite System. So, hindi po si Ma'am Teresita po, nabanggit niyo po nasa Shopee o Lazada lang po nabibili yun. Ano bang reaksyon niyo doon? Kasi mabibigat na mga high-tech equipment ang binabanggit nila na pang-espiya umano. Ako napaka-speechless. Wala talaga akong masabi dahil wala din akong alam kung ano yung... Ang alam ko nga lang, cellphone lang yung alam ko na may camera. Tsaka yung camera talaga na camera na local na nakikita natin pag nagpa-picture taking, yung mga ganyang mga bagay po, hindi ko na po alam kung anong mga tawag dyan. Wala po akong idea po, Ma'am Zia. Ito yung sinagot sa akin nung pina-check ko kasi, no? Yung sinasabi mo, number 7 of that is used only for time stamping video. Time stamping. Kung gaano kalayo, anong time, anong distance, gaano katagal binyahe, no? Yung sinasabi mo kasi lahat yan. Yung sinasabi mo is
just a centralized storage device, just like a big centralized hard drive, no? Tapos, yung LiDAR na sinasabi mo is just a GPS device with SIM to provide location while you are moving. It's just like a sonar device used to measure distance, no? Yun yung marami kasi nga ako rin hindi ko rin alam. Anyway, whatever it is, it behooves the government to do due diligence and find out spy equipment din. The fact na lahat yung pina-check ko, tinawagan niya talaga and he found out it is available in Shopee and Lazada. Ako, hindi ko alam yon. As I said, all of this, pasensya na, pati ako tuloy, nag-speculate. All of these are secondary information to me na available yan dahil talagang nakiusap ako sa expert. Tapos merong isang engineer, civil engineer group, nag-offer na, Tessie, pakita mo sa amin yung equipment, kami mag-a-attest kung ano yan. Anyway, dagdag ko lang kasi mga conspiracy movies yata ang pinapanood ng mga opisyal natin sa gobyerno. They should watch that one in Netflix, yung Spycraft. Ang spying equipment by its nature, spying is clandestine. So dapat yung maliliit. China is a pioneer in technology. Bakit ang lalaki ng equipment mo kung mag-spy ka nasa likod ng trunk? Oo, sa sarili mong sasakyan. Hindi ba dapat surreptitious, maliliit, kung may camera, kung may GPS. Yung LiDAR, naalala ko tuloy yan, survey kang lupa. Ginagamit yan para yung technical description ng lupa, south to north, ganito kahaba, ginagamit po yan Kasi kung base ang i-surveillance mo, satellite, hindi na uso yung, although may human pa rin, tinatawag nilang human intelligence, kung tatargetin mo lang base, ayun kita mo, may kalye, may tao, di ba? O, gano'n na ka-advanced And don't tell me China does not have that. Don't tell me China is not looking down on those bases right now. Kalokohan yun. Kailangan mo pang ganong kalalaking equipment. Hello? Okay, Ma'am Noemi, paano ba kayo nagkakilala nitong inyong mister para sa kabatiran ng ating mga media friends? Paano kayo nagkakilala? Meron ba nagpakilala? Or... Sa online po, nagkakilala. Opo, QQ online po. So, nung nagkinasal kami, ng 2014, dinala niya ako ng China, doon ko nalaman na maganda pala yung mga, yun nga po, yung mga equipment, maganda yung daan, maganda yung lahat ng hanap buhay. Saan po doon sa China yung dinala kayo? Sa Jiangsu po, sa Namping po. Doon po yung parents niya nakatira. So doon po kami nakastay. Doon yung kumpanya na pinakita niya, merong carless driver. Hindi ko po alam kung saan yung company niya ngayon, kung saan naka-base na, kung saan talaga yung exact location po. Pero yung sa China po, na nakapunta po ako doon, maganda po ang China, maganda po yung equipment nila. Bihasa sila sa paggawa ng mga kung ano-ano. Kaya kung sakali mang gagawa ng di maganda yung asawa ko, hindi po yan totoo talaga. Nakailang beses na kayo nakapunta ng China? Siguro, marami na po. Siguro more than 10. Okay. Opo. Every Chinese New Year po, dati nandun. At saka nung nanganak po ako sa anak ko, dito po ako nanganak, umuwi po ako ng China, 2 years po ako nakastay talaga sa kanila po. Okay, Ma'am 2 Tessie. years siya, tapos yung anak niya, ang galing mag-Chinese, no? In fact, hindi masyadong mag-Tagalog. Bisaya, usapan namin, Bisaya and then Chinese. Yung anak niya, no? Kasi nga, lumaki sa China. First 2 years ng bata sa China lumaki. Pero siyempre, inuwi niya bilang Pilipina, lagi niya ine-emphasize yung asawa niya nagtsatsaga lang dito sa Pilipinas dahil nga sa anak, no? Dahil sa anak, gusto talaga niya na pumare dito. Kaya yon,
hindi yung asawa niya yung kwento na unang pag-uusap nila, very confident asawa niya, walang problema to, makakawala agad ako. Kampante din siya, hindi muna siya lumipat kasi parang inisip niya, wala naman yan, never naman, parang never in her imagination did she think na napaka-serious pala nung final, not even the victim, yung etong suspect na hindi niya akalain na napaka-serious pala ng isinampang kaso sa kanya, no? Kaya nga ngayon pang 10th day na niya, and we hope with the help of Attorney Topacio, ma-release man lang, makita yung 2 days from now, Chinese New Year, every year sila umuwi, Chinese New Year. Tapos every Christmas, andito din yung family, yung anak niya kinuwenton, last Christmas we were here noong December. And doon sa tinirhan namin yung inuwian nila kagabi, may isang apartment doon. I know that this is the house, ganon. Kasi from Zamboanga, nagpupunta sila ng Manila tuwing December, at tuwing Chinese New Year, sila naman ang pupunta ng China. So ganon yung life. Parang life ng OFW nga sinasabi ko sa inyo kung paano naaawa tayo sa mga kababayan natin abroad. Ganun din sana ang isipin natin sa mga OCW na wala naman silang kinalaman dito sa mga gusot na nangyayari. Country, sa government and government, not even country, not even as a nation, no? Pabayaan na natin yung government natin, government, mag-usap sila. But people to people, we maintain our good relations. Ayun, thank you, Ma'am Tessie. May katanong, sir, may katanungan from Reuters. Hi, Ma'am. Mika Flores, Ma'am, sa Reuters. Ma'am, tatanong ko lang, anong year kayo nagkakilala online, you mentioned? Tapos, anong platform? Siya ba yung unang nag-message sa inyo? Para lang malinaw po sa amin. Kasi kailangan formal para dalhin namin sa NBI na siya talaga ang representation namin, no? Ferdinand Topacio as my husband. Mukhang dapat ikaw na yung first nominee ng Abono Party List Parati kang pro bono Parating abono yan. Oo Tapos pirmahan mo. Wife, tapos sulat mo wife. Makapili party. Yun ang mahirap dito no? Kapag na-issue agad Okay. Po na kilala, you mentioned na kilala mo online, no? So, Ori nila. siguro Kaya, last na lang po. Magbigyan na rin natin sa Reuters. 2013 Kailan sila daw po? nagkakilala. Saka anong platform? Tapos kung kasal po ba kayo? 2013 po kami nagkakilala, kinasal po kami, sir. Na may po dito po. So, Anong legal, platform ako ang po gamit yung- na nakipag-ugnayan ka noon? Paano mo nakilala? Anong platform? WeChat, Facebook? QQ po. Ano ba? QQ. QQ. QQ po, Ano? Chinese online okay. app po. Hindi tayo high-tech. Pwede kang mag-chat. Pwede kang mag-clip. Ang sa WeChat kasi pwede mong igiga kung sino yung mo, kung gaano kahaba yung lugar na i-search mo, mag-click ka lang. Kung sino yung online, yun yung i-click mo. Yun yung nangyari sa akin, QQ lang din. Tapos siya po yung unang nag-message sa inyo? Yes po. Tapos, 2013 kayo nagkakilala, 2014 kinasal na po kayo? 2014 po kami kinasal po. A year. A year po. Tapos since 2014, sa Ipil na po kayo pareho nakatira? Tama po ba? Manila po. Tapos lumipad po ako ng China po after nung lumipad din po ako ng China po. Meron po kaming mga legal documents for that. Okay. So 2014, dito po kayo sa Manila nakatira. Tama po ba? Tapos kailan po kayo lumipat ng Ipil sa Zamboanga? COVID time po. At saka yung Ipil kasi doon po talaga ako pinanganak. Yun po yung hometown ko. Doon talaga po ako pinanganak. Kaya doon po ako, nung COVID time, doon po ako nakastay at saka yung anak ko po. Tsaka ma'am, sa buong 10 taon, dito nagtrabaho po yung asawa po ninyo. Tama po ba? Dito po nagtatrabaho yung asawa po ninyo? Hindi pa, balik-balik po ng China po. Pero same parehong company po ba yung pinagtatrabahuan niya simula nang nakilala niyo ho siya?
hanggang ngayon? Yung company po, recently lang kasi yan siya naka-engage diyan sa company na yan. Since when po? Hindi ko lang po matiyak kung gaano nakatagal siya engage sa company na yan. Wala po talaga ako sa posisyon na sagutin yung mga tanong na hindi ko po talaga masasabi ng tunay at totoo. Wala po akong Ma'am, ano. pero curious lang po kami kasi medyo may lakad pa po kasi, pasensya na po medyo may lakad pa kasi, nagmamadali na po talaga, pasensya na po, at kung maaari ay wag na raw po silang sundan. Yun ang pakiusap ng Mrs. I have to fight for constitutional rights and to uphold the dignity of the profession. Ito si Dan Fernandez. Sabi niya, ito, verbatim quote to. Maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ang lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lee this Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti to. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo rito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Ito wag Ayaw magsalita pag nasa labas, nagtatago doon sa privilege niya. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka namang matakot sa akin. Ang liit-liit ko. May problema pa yung tuhod ko. Pero, ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan. Tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka Ayan, hinamon na ni Atty. Topacio. Okay, may katanungan yung ating media friend. Go ahead, pangalan po. Sir Sheena po from sa ninyo doon sa itong issue nga ng Chinese spy. Sa tingin niyo po ba, sir, parang gawa-gawa lang ito para maalis yung attention natin doon sa issue sa national 2025 national budget? I don't want to speculate kasi sabi ko nga mahirap basahin ito. Maaring ganon, but I'm not saying it is. Maaaring part of the ongoing policy of the government to antagonize the people against Chinese nationals. Nangyari din po yan sa World War II. After the bombing of Pearl Harbor, dinimonize ng American government ang mga Japanese nationals. Not only Japanese nationals, not only those who are residing in the US, even persons, Americans, persons born in the US of Japanese descent. Nilagay sa concentration camp. Maybe many of you do not know that the United States did this too. Japanese, ethnic Japanese. Nilagay sa concentration camp noong World War II. Nilayo sa kanilang mga bahay, nilayo sa kanilang pamilya, kinulong on the mere suspicion that they can be used as Japanese spies. That is how you start these things. Ngayon, yung sinasabi mo, well, I do not want to speculate. Although, I would not put it beyond the present government to do things like this para mawala. Kasi talaga namang defective yung budget. But I will not go into that. That's beyond the scope of this press con. That's another story for another time. Okay, may katanungan pa? Attorney. It's on its way. Ito ay, kasi kailangan ito, padalan pa yung tanggapan ni Congressman Fernandez
bago i-file sa Ethics Committee. But pinirmahan ko na to, nanotaryohan ko na, pinapasok ko yung in-house notary namin ng alas 8 ng umaga para pag pinirmahan ko, masumpaan ko, and then he is the one on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada will be the one to file this. Hindi naman po kailangang personal ako mag-file. For today, yes, it will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights and privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing on guidelines daw, on fake news. Kasi, eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yon dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom. Saang planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po tayong, we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po yung pinapamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the Civil Code for defamation, fraud, and physical injuries, kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano pang kailangan mong batas? Bago sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya nga sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magbasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap po ang batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. O kung sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Censorship. Kaya nga nawala ni Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yon. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Maglalagay ka na naman ng batas na useless, na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng bill against EJK. Hindi nila naintindihan. Lahat ng killing ay EJK basta hindi in-order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment kung EJK, nasa batas na eh.
Pagka ikaw ay public official, ikaw ay nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yon even without that bill. See? Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na Jollibee ron. Wala naman nangyari. Ang batas mo, kamote. Kakatawa yung batas na yun. Bisahin nyo. There is nothing in that bill, hindi pa pala batas, there's nothing in that bill that does not already exist in our system of laws. Wala. Kasi nga, sa Google nag-aral ng batas. Yan ang sinasabi ko. They cannot keep abusing this. Someone has to stand up. Inutil ang Integrated Bar of the Philippines, ay kumilos. Yung Integrated Bar, naging old boys club na yan, party-party. At nag-recommenda para sa judiciary. Ay nako. Ilang beses na nasisita ng Supreme Court yan for unethical conduct. The latest is yung nanlibre, yung law firm ni Attorney Divina. Oo, ng junket ng mga opisyal ng IBP abroad sa kanito sa Balisin. Sinabi ng Supreme Court, mali yan. Noong 1980s, yung asawa ni Drilon, si Violeta, lalaban ng IBP president, ginamit ni Drilon yung facilities of his office. He was then Justice Secretary para ma-elect yung asawa niya, in-invalidate. Yun ang nangyari sa IBP. It has degenerated into a social club. Dapat yung IBP ang unang-unang mag-take ng stand sa violation na ito. Bina-violate, inaapi yung mga abogado, kita mo, si Harry Roque. Alam mo, lagi kong kalaban sa kaso yung si Harry Roque. I have no love lost for the guy. Pero, yung ginagawa sa kanya is unconscionable at wala ka naririnig sa IBP. Anong naririnig mo sa IBP? Ginamit nila yung facilities nila para kay Bicoy, exclusive sa abogado yun. Inireklamo ko. That is sadly what has happened to the Integrated Bar of the Philippines. Walang kibo, kamoting kahoy. May ulalo pa. Ine-text nila yung resource person. They should not do that. Hindi pwede yung nagte-text, you communicate katulad ng ginagawa nila kay Grijaldo. Because you are polluting the witness. You should not do that. Talagang brazen eh. You know why? Because the present leadership of the House has cultivated a culture of impunity. Lahat pwede na. Siguro para malito rin sa I'm sure na-brief na ninyo nililito. Baka ginugulo eh. Bago magagalit ka pagka sinasabihan ng abogado na wag sumagot, karapatan po yun eh. Are you arguing against a constitutional right? Di mag-constitutional convention ka o constitutional commission o whatever, di ba? At tanggalin mo yung provision sa Bill of Rights ng right to counsel sa legislative inquiries. Tapos, but as long as that provision is standing there, every lawyer should defend that provision. Okay, sir. Attorney, just for the record, ngayon nyo lang ho na-meet si Nakausap ko siya kahapon via video teleconferencing and si Tita Tessie, matagal ko nang kilala ito. Magkasama kami sa advocacy niyan mga anti-crime watchdog. Pero yung official na letter parang appointing you as the client, today lang during the Ayun, press conference. pinasulat ko nung nagtatanong yung Reuters. Ako yun. Kaya humingi ako ng 2 minuto. Just to make it official. Thank you. Attorney, Yes, ma'am, Mel pakilala Custodio po. po from PTV. Attorney, balikan ko lang din yun sa Chinese spy po, no? Do we have information po ba kung hanggang saan po yung scope ng area of navigation noong self-driving car from the company? I'm sorry? Yung sa self-driving car po na sinasabi, do we have information po kung hanggang saan po yung scope of navigation po? Wala ako. That's too technical. That's beyond my competence. Di kaya ng powers ko yan. Batas lang ang alam ko. Kasi Pag naghahanga tong phone ko, tinatawag ko pa yung anak ko eh. Okay po. Kasi there is an information po na na-enumerate po na some facilities mapped sa Batangas, Laguna, and immediately po sa southern part ng Metro Manila. Do we find it parang suspicious po ba na commonly those area have ports? We don't know. Kaya nga, ang sabi ko, may information sila sa korte nila ibigay. Let us try it in court.
where the rules of evidence apply. Hindi yung trial by publicity. Because that information, unless it is verified under oath, wala yan. It's not na evidence. Marites yan, chismis yan. Yung nababasa sa dyaryo, eto hindi ko sinasabi, hindi ko dinidimi ng ang media. When you read something in media, that is hearsay according to the Supreme Court, not according to me. So lahat po yan, spekulasyon lang. Parang yung pinapaspekulate ko na baka ito ay ginagamit to divert the attention of the people from the defective budget, ayoko mag-speculate. In the same manner, huwag silang mag-speculate. Sinabi nyo, may nahuli kayo, you think he's a spy, we filed the case in court, let's go to court. Ang hirap dito sa administrasyon na to, puro trial by publicity. Yung mga tao dun sa Quadcom, pinademanda nila, hindi pa dinidemanda, void na yung birth certificate ni Alice Guo, human trafficker na yung kliyente ko. Hindi pwedeng ganon. Due process and fair play. Pumunta ka sa korte, may rules of evidence doon. Eto bang sinasabi mong ganito ay may ebidensya ka? Anong ebidensya mo? Amin na dokumento, amin na witness. Ipasumpain mo para pagka napatunayang hindi tama yung sinasabi, perjury ang charge sa kanya. That is how these things are done, hindi sa media. Otherwise, kung ano na lang trending, yun na lang ang guilty. Okay, sir. Attorney, I wanted to pick your brain a little bit, no? Kasi Meron ka bang mapipik? no, because as your self-driving endeavor or for yourself for your company that focuses on autonomous self-driving, it's a remote area and you'd rather focus on city streets and roads, di ba? That is precisely what is the definition of espionage. Dapat pumasok ka. No, sir. Attorney, No, no, you're no, not I answering mean- my question. no. My question is, why would you, if you're a staff contracted by a company that supposedly specializes in self-driving, autonomous driving. Yun na rin yun. Di ba? So, why would you drive all the way up to military facilities that are designated as EDCA bases? Okay. Yun ang sinasabi mo nila, speculative. Why would I speculate? Let's focus on the legal facts. What is espionage? Dapat pumasok ka sa kampo without authority at kinunan mo yung loob ng kampo at itinransmit mo to representatives of a foreign government. Pinasok ba niya? Imposibleng makapasok ang isang Chinese doon, isang ordinaryong tao. Yung gobernador nga hindi pwedeng pumasok doon siya pa. Yun labas, ilabas yun Anyone can take a picture of that. If it's along the road, I don't know why they did it, but then whatever reason they may have is irrelevant. Did he commit espionage by doing so? Yun ang focus natin. As a person is not a spy unless he committed espionage. And the term is defined under the law with certain specific elements. Without those elements, you cannot call him a spy. But in fairness, attorney to government, they're not saying that he's a spy. He is suspected of espionage. Diba? Hindi, yun ang implication, yun ang slant Ayun naman basahin natin. No, you have to read closely what the government officials said, diba? Mr. Deng is suspected of Yes, and then sasabihin nila. And his acts are suspect, di ba? Yes. I mean, by the very nature of what he supposedly did and how he was presented by government, he's visiting what is described as critical infrastructure areas, including military facilities. Hindi ba? Was that the only place? Ito how old are you? I am 32, sir. Okay. 1988 pa, nasa media na ako ni Doy Laurel. And we all know, let's not be naive. It's not what it's written. It's how it's presented. It's called the slant. May present mo, may suspected spy. Ang daming spying equipment. Yung equipment is able to measure distances to the last centimeter. He was seen outside supposed critical areas. Anong tinatanim mo sa mind? May slant. Every story has a slant. We all know that. Inislant nila to engender a belief in the minds of the people reading it that this guy could strongly be suspected to be a spy. Yun.
I write for Daily Tribune and Philippine Star. I have an op-ed program. Everything has a slant. Alam naman natin yan eh. It's how you present it. Bakit hindi lang sinabing, may nahuli? This is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament, unparliamentary conduct, which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon pong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong. At lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo lapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because, number 1, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google. At mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, Congressman na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings. Civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw ba nilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano?
Number two, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect. Kapag ikaw ay tinatawag, na violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client. But of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number three, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Diba? Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro kapakyut, puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity. If you testify against them, that is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin yan, ayaw nilang makausap sa abogado. Bago tatakutin nila para magsalita against her right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, i-grant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulungan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng legislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may committee on ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint ko kasi sila din yan. Si Congressman Espares ang head ng Committee on Ethics. Pagtatakpan lang nila yung sarili nila. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.